Sa tahimik na bayan ng Dueñas, Iloilo, may isang kinikilalang tao na tinatawag na Teniente Quino. Siya ang pinuno ng barangay, maayos magsalita, magalang kumilos, at laging may ngiting kayang magpakalma ng sinuman. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong anyo, may mga bulong-bulungan na siya rin daw ang pinuno ng isang kakaibang angkan na matagal nang itinatago sa dilim. Kaya kahit magalang siyang binabati ng mga tao, may misteryong sumusunod sa bawat hakbang niya, parang lumang kwentong ayaw mamatay. Ang bait ni Teniente Guimo sa lahat, di ba? Parang wala kang maipipintas. Oo, pero narinig mo ba yung mga lumang kwento tungkol sa pamilya niya? Yung sinasabing hindi raw sila ordinaryo? Uuwi sa kanilang baryo si Maria, ang anak ni Teniente Guimo, upang makasama sa pista ng bayan. Inimbitahan niya ang dalawa niyang kaibigan mula sa lungsod para maranasan ang saya ng selebrasyon at makilala ang mga taga-roon. Pagdating nila, sinalubong sila ng mainit na ngiti, masasarap na handa at masiglang kwentuhan sa loob ng bahay. Napuno ang gabi ng tawanan at kantahan na para bang walang bahid ng alinlangan. Salamat sa pagpunta. Mas masaya ang pista dahil nandito kayo. Ang saya-saya ng gabi kapag sama-sama tayong nagkukwentuhan at nagtatawanan. Masaya rin kami. Ang init ng pagtanggap dito. Ramdam na ramdam namin ang saya ng pista at ang kabaitan ninyong lahat. Masayang ginala ni Maria ang dalawa niyang kaibigan sa baryo upang ipakita kung gaano ito kaganda at kasigla tuwing pista. Makukulay na banderitas ang iwinawagayway ng hangin sa ibabaw ng mga daan habang umaalingaw-ngaw ang tugtugan at tawanan sa bawat sulok ng nayon. Abala ang mga tao sa paghahanda ng masasarap na pagkain, pag-aayos ng mga palaro at pagdedekorasyon ng kanilang mga bahay para sa pagdiriwang. Saan man sila tumingin, ang buong baryo ay punong-puno ng saya, pananabik at mainit na samahan ng bawat isa. Ang ganda naman dito, Maria. Parang bawat sulok ng baryo ay buhay na buhay sa saya. Oo nga, napakasigla ng paligid. Ramdam na ramdam ko agad ang saya ng pista. Pagsapit ng gabi, lalo pang naging abala ang baryo sa paghahanda para sa pista kinabukasan. Sa kusina at bakuran, patuloy ang mga nakatatanda sa pagluluto, pag-aayos ng pagkain, at masayang pag-usap habang sama-sama silang nagtatrabaho. Samantala, tahimik na nagtungo si Maria at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang silid upang magpahinga matapos ang mahaba at masayang araw sa baryo. Naglahtag sila ng banig sa sahig at naghanda sa pagtulog ng magkakatabi. Dahma ang pagod, katahimikan at ginhawa habang maririnig sa labas ang mahinang ingay ng abalang bahay. Matulog tayo ng maaga para may lakas tayo bukas. Mahaba pa ang araw natin at gusto kong masulit natin ang pista. Tama ka, Maria. Inaantok na rin ako matapos ang lahat ng nakita natin ngayong araw. Si Juana, isa sa mga kaibigan ni Maria, ay hindi agad makatulog ng gabing iyon. Hindi siya mapakali sa bagong lugar dahil sabi nga ng matatanda, siya ay namamahay. Habang nakahiga, tahimik niyang pinakinggan ang mga tunog sa labas ng bahay at ang mahinang ingay mula sa bakuran. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, ngunit lalo lamang siyang kinabahan sa bawat kaluskos na kanyang naririnig. Bakit kaya hindi ako makatulog? Siguro dahil bago lahat dito. Sana bukas, mas okay na ako. Lumipas ang mga oras. Si Juana ay naupo sa banig, hindi mapakali at hindi makatulog. Tiningnan niya ang orasan, ang mga tunog mula sa labas ay naging mas malakas at mas madalas. Pagsasalpukan ng mga bote, bulungan at halakhakan ng maraming boses, walang tigil na pagkilos ng mga tao sa bakuran. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa higaan at sumilip sa bintana, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-uusisa. Habang lumalalim ang gabi, tila lalo pang lumalaki at umiingay ang selebrasyon, parang hindi na ito ordinaryong pista. Bakit mas marami pa ang mga tao sa ngayon? Lalo na't napakalalim na ng gabi. At dapat ang lahat ay natutulog na at nagpapahinga. Mula sa pwesto ni Juana, mas malinaw na niyang nakita ang bakuran. May mga grupo ng tao roon, may ilang nakaupo, at may iba namang nakatayo, na nag-uusap sa mahihinang tinig, ngunit may bigat at seryosong himig. Ibang-iba ang atmosfera kumpara sa masaya at magaan na paghahanda para sa pista na nasaksihan niya kaninang umaga. Maraming tao rito, at halos lahat ay mukhang seryoso.
Hindi na ito pakiramdam ng isang normal na pagdiriwang? Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Sa mga mata ni Juana ay natuon sa gitna ng bakuran, kung saan may isang malaki at kakaibang bagay na agad nakakuha ng kanyang pansin. Doon, nakapatong sa isang matibay na bakal na lutuan, ang isang napakalaking kawa, mas malaki pa kaysa sa anumang kalderong nakita niya kailanman. Gawa ito sa makapal at mabigat na bakal, na lalo pang nagbigay rito ng nakababahalang anyo. Ano kaya ang napakalaking kawa na yun sa gitna ng bakuran? Para ba yun sa ordinaryong pagkain? Kayong napakalaki naman ito? Sinubukan ni Juana na pakalmahin ang sarili at ayusin ang kanyang pag-iisip. Marahil, inisip niya, ang malalaking kawa ay para lamang sa pagluluto ng maraming bigas o sabaw para sa napakaraming bisita. Ngunit habang patuloy siyang nagmamasid, may napansin siyang isang bagay na lalo pang nagpalalim ng kanyang kaba. Ang mga tao sa ibaba sa kaliwang bahagi ng bahay ay hindi nagsasalita ng malakas. Pabulong ang kanilang mga usapan, mabibigat at seryoso ang kanilang mga mukha, at maya't maya ay may sumusulyap sa bintana ng bahay kung saan natutulog ang mga dalaga. Bakit sila paulit-ulit na sumusulyap sa bahay? Bakit ang mga mukha nila ay napakaseryoso na para bang may itinatago silang lihim? Lumayo si Juana sa bintana habang patuloy na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sinulyapan niya si Maria at ang isa pa nilang kaibigan na mahimbing pa ring natutulog at walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid. Nais man niyang ibahagi ang kanyang nararamdaman, alam niyang baka magdulot lamang ito ng takot at pag-aalala. Kaya sa halip, nagpasya siyang makinig ng mas mabuti sa mga ingay at kilos sa labas. Muling lumapit si Juana sa dingding na malapit sa bintana. Mas malinaw na niyang naririnig ang mga boses, mahihinang bulong na nagmumula sa sala, bagaman mahirap pa ring lubos na maunawaan. Dahan-dahan niyang idinikit ang kanyang tainga sa kahoy na dingding, pilit na sinasagap ang bawat piraso ng usapan. Mababaw ang kanyang paghinga habang nakikinig, at ang buo niyang katawan ay naninigas sa matinding kaba at pangamba. Naririnig ko silang nag-uusap sa sala. Kailangan kong malaman kung anong pinag-uusapan nila. Kailangan kong maintindihan kung ano talaga ang mangyayari. Sana nagkakamali lang ako. Pagkaraan ng ilang sandali, isang tinig ang malinaw na umabot sa pandinig ni Juana, si Teniente Guimo. Kalmado ngunit maingat ang kanyang paraan ng pagsasalita habang nakikipag-usap sa dalawa pang lalaki. Halos huminto ang tibok ng puso ni Juana. Narinig niya itong bumanggit ng isang bagay tungkol sa alin at agad na napunta ang kanyang isip sa tatlong natutulog na dalaga. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay nang mapagtanto niyang ang kanilang usapan ay tungkol sa mga panauhin sa bahay. Ang kawa, ang lihim na pagtitipon sa gabi, at ang mabibigat nilang mga tingin, biglang nagdugtong-dugtong sa kanyang isip at nagkaroon ng isang nakapangingilabot na kahulugan. Pinilit ni Juana na makinig kahit nanginginig ang buong katawan niya sa matinding takot, habang pilit niyang inuunawa ang pabulong na usapan sa labas. Maya-maya, narinig niyang nagtanong ang isa pang lalaki. Sino ang kukuhanin? At ang malamig na sagot ni Teniente Guimo ay, Iyong mga walang laso sa ulo. sa sandaling iyon, nanlamig ang dugo ni Juana at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso sa tindi ng kanyang pangamba. Agad niyang naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang mga nadinig. Sila ang tinutukoy ng mga ito at malinaw na may masama silang binabalak. May masama silang balak sa amin. Balak nila kaming saktan. Balak nila kaming kuhanin. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan naming makaligtas. Sumunod ang boses ng isa pang lalaki na nagsabing magsasama siya ng 3 o 4 pang lalaki sakaling may manlaban. Biglang natakpan ni Juana ang sariling bibig upang pigilan ang sigaw, naninigas habang ang bawat salita ay tila mga aninong gumagapang sa dilim. Narinig pa niya ang mga bulong tungkol sa paghampas sa ulo, paghahanda ng sako, at pag-aasikaso sa isa pa. Bawat salitang iyon ay parang matalim na kutsilyong unti-unting tumataga sa kanyang dibdib, hanggang sa tuluyan niyang maunawaan ang kakilakilabot na katotohanan. Mabilis umandar ang isip ni Juana. Agad niyang naisip na gisingin ang kanyang kaibigan at tumakas. Ngunit kasabay ng pagbuo ng planong iyon, isang nakapangingilabot na katotohanan ang sumagi sa kanya, paakyat na sa hagdan ang mga lalaki. Rinig na niya ang kanilang mga yabag, mabagal, mabigat at tiyak na papalapit sa bawat segundo.
Kung bigla niyang gigisingin ang kanyang kaibigan, baka mapasigaw o mataranta ito at tuluyang mahalata ng mga lalaki na alam na nila ang panganib. Wala nang oras para magpaliwanag. Wala nang panahon para magplano. Ilang segundo na lamang ang nasa kanyang kamay upang kumilos. Ang sandaling iyon ng purong desperasyon, isang plano ang biglang nabuo sa isip ni Juana. Mapanganib ito at hindi tiyak kung magtatagumpay, ngunit iyon lamang ang tanging pagkakataong nakikita niya. Naalala niya ang mga salita ni Teniente Guimo, iyong mga walang laso sa ulo. Biglang kumislap ang isang ideya sa kanyang isip, paano kung kunin niya ang laso sa ulo ni Maria at isuot iyon sa sarili niyang ulo. Kung magagawa niya ang planong ito nang hindi napapansin, maaaring iyon ang maging susi sa kanyang kaligtasan. Maaari kong kunin ng dahan-dahan ng laso at ilagay ito sa aking ulo. Sa ganon, ang maling tao ang kukunin nila. Mapanganib ito, ngunit ito lamang ang tanging paraan. Mabilis ngunit tahimik na kumilos si Juana, nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit nananatiling matatag ang kanyang isip. Maingat niyang tinanggal ang laso sa buhok ni Maria at dahan-dahang inilagay iyon sa sarili niyang ulo. Ang isa pa nilang kasama ay nanatili sa kanyang pwesto, mahimbing pa ring natutulog at walang kamalay-malay sa panganib. Pagkatapos, bumalik si Juana sa kanyang banig at maingat na ibinalot ang kumot sa kanyang katawan, iniwang nakalabas lamang ang bahaging mailaso habang tinitiyak na ang kanyang mukha ay lubusang natatakpan. Inayos niya ng mabuti ang kumot upang walang anumang pahiwatig kung sino ang tunay na maisuot ng laso. Kumakabog ang puso ni Juana na para bang maririnig sa buong bahay. Pinilit niyang huminga ng mabagal at pantay kahit gustong-gusto na niyang umiyak at tumakbo. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at iniutos sa sariling huwag kumilos. Sana magtagumpay ang ginawa ko. Piring Maria, protektahan niyo po kami. Palakas ng palakas ang mga yabag sa hagdan hanggang sa tila nasa tapat na mismo ng pintuan. Sa susunod na ilang sandali, doon nakasalalay ang lahat. Marahang pumasok sa kwarto ang 4 na lalaki. Nanigas sa takot ang buong katawan ni Juana, ngunit pinilit niyang huwag gumalaw, ni huwag man lang huminga ng malalim. Narinig niya ang maririing yabag na unti-unting lumapit sa loob ng silid. 4 na lalaki, bawat hakbang ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Lumakad sila patungo sa mga natutulog na dalaga sa sahig. Taglay ang tahimik na kumpiyansang tila ba maraming beses na nila itong nagawa. Sumisigaw sa takot ang isip ni Juana, ngunit nanatiling ganap na walang kilos ang kanyang katawan. Sa dilim, naririnig ni Juana ang kanilang mabibigat at malamig na paghinga, tila mga aninong nag-aabang sa tabi ng mga natutulog. Kumaluskos ang tela nang maglabas sila ng mga panyong basa sa kemikal na pampatulog sa kamarahang idiniin sa ilong ng mga dalaga. Nanigas si Juana sa takot. Bawat munting galaw, bawat mahinang kaluskos ay parang dagundong sa kanyang dibdib habang unti-unting nilalamon ng katahimikan ang silid. Nanatiling walang kilos si Juana sa ilalim ng kumot habang inilalabas ng mga lalaki ang 2 walang malay na dalaga mula sa silid. Pinakinggan niya ang unti-unting paglaho ng kanilang mga yabag, ngunit hindi pa rin siya nangahas na gumalaw. Masikip ang kanyang dibdib at nanginginig ang buo niyang katawan sa takot. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, malinaw niyang alam ang isang bagay, kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang tumakas ngayon na. Ito na ang tanging pagkakataon ko. Kapag nagtagal pa ako rito, hindi na ako makalalabas ng buhay. Nang tuluyang lamunin ng katahimikan ang silid, dahan-dahang iminulat ni Juana ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, halos hindi siya makahinga. Inilibot niya ang tingin sa paligid, sa higaan ng kanyang mga kaibigan, at tila may matalim na kirot na sumaksak sa kanyang dibdib sa bigat ng katotohanang wala siyang nagawa upang sila'y mailigtas. Ngunit ang mga tuhnog na nagmumula sa ibaba ay mariing nagpapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang panganib. Nilunok niya ang kanyang mga luha at pinilit ang sariling kumalma upang makapag-isip ng malinaw. Maingat na idinikit ni Juana ang kanyang tainga sa pintuan upang tiyaking wala ng kaluskos sa labas ng kwarto. Tila nababalot ng mga anino ang bawat sulok at bawat paglangit-ngit ng bahay ay nagpapatalon sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya maaaring dumaan sa hagdan sapagkat maaaring naroon pa rin ang mga lalaki. Sa gitna ng kanyang matinding takot, desperado niyang inikot ang paningin hanggang sa mapansin niya ang mga siwang ng mga rehas ng bahay.
Makitid iyon at mapanganib, ngunit iyon lamang ang tanging posibleng daan palabas. Nanginginig ang mga kamay ni Juana habang mahigpit niyang itinatali ang kumot sa rehas ng bahay, umaasang kakayanin nito ang kanyang bigat. Maingat siyang kumapit sa kumot at dahan-dahang ibinaba ang sarili, gamit ang kumot bilang pansamantalang lubid, habang ang bawat langit-ngit ng rehas at pagkiskis ng tela ay lalong nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang sumayad ang kanyang mga paa sa malamig na lupa, agad siyang yumuko at nagtago sa likod ng bahay, habang nakikinig sa malalayong boses, sa pagsasalpukan ng mga bote, at sa mahinang halakhakan mula sa pagtitipon. Bawat tunog ay nagpapahinto sa kanyang paghinga, sapagkat alam niyang isang pagkakamali lamang ay maaari niyang ikapahama. Dahan-dahan at maingat na kumilos si Juana sa pinakamadilim na bahagi ng bakuran. Dumikit siya sa mga dingding at puno, ginagamit ang bawat anino upang maitago ang sarili. Mababaw ang kanyang paghinga at nanghihina ang kanyang mga binti, ngunit itinutulak siya ng takot pasulo. Sa likuran niya, ang bahay ni Teniente Guimo ay tila buhay sa kakilakilabot na mga lihim, at alam ni Juana na kailangan niyang makalayo hanggat maaari bago pa may makapansin sa kanyang pagtakas. Kaunti pa. Hindi ako maaring huminto ngayon. Sa wakas, narating ni Juana ang dulo ng bakuran at tumakbo patungo sa dilim sa kabila ng mga puno. Kumayod ang mga sanga sa kanyang balat, tumarak ang mga bato sa kanyang mga paa, at ang lubak-lubak na lupa ay paulit-ulit siyang pinatitisod. Ngunit hindi siya huminto. Ang sindak sa kanyang likuran ay higit na mas masahol kaysa sa sakit na nasa kanyang harapan. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang makatakas at makahanap ng taong maniniwala sa kanya. Tumakbo siya sa buong gabi na tila walang katapusan, ginagabayan lamang ng maputlang liwanag ng buwan at ng takot na kumakabog sa kanyang dibdib. Ilang ulit siyang bumagsak sa lupa, ngunit sa bawat pagkakataon ay pinipilit niyang muling bumangon. Ang larawan ng kanyang mga kaibigang binubuhat palayo ay patuloy na sumusunod sa bawat hakbang niya. Nagdulot iyon sa kanya ng sakit, ngunit nagbigay rin iyon ng lakas upang magpatuloy. Matapos ang mahaba at desperadong pagtakbo, sa wakas ay nakita ni Juana ang isang mahinang liwanag sa di kalayuan, isang maliit na bahay sa gilid ng baryo. Tinipon niya ang natitira niyang lakas, saka nagmamadaling lumapit dito at kumatok sa pinto ng buong puwersa. Basag ang kanyang tinig habang sumisigaw ng saklolo, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot, pagod at dalamhati. Pakiusap! Buksan ninyo ang pinto! Tulungan ninyo ako! Pakiusap! May kakilakilabot na nangyayari! Binuksan ng taga-baryo ang pinto at natigilang tumingin sa nanginginig na dalagang nasa kanilang harapan. Sa pagitan ng mga hikbi at putol-putol na paghinga, ikinuwento ni Juana ang lahat ng kanyang nakita at narinig sa bahay ni Teniente Guimo, ang lihim na pagtitipon sa kalaliman ng gabi, ang napakalaking kawa, ang pabulong na balak, at ang pagkuha sa kanyang mga kaibigan. Kumalat ang sindak sa kanilang mga mukha nang maunawaan nila ang katotohanan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Juana na ang kasamaang nagtatago sa katahimikan ay tuluyan ng nailantad sa liwanag. Aral ng kwento, maaaring magtago ang kasamaan sa likod ng kabaitan, paggalang, at magiliw na mukha, ngunit laging may paraan ang katotohanan upang mabunyag. Ipinapaalala ng kwentong ito na huwag basta-basta magtiwala, manatiling mapagmatsyag sa oras ng panganib, at tandaan na ang tapang, kahit sa gitna ng takot, ay kayang magligtas ng buhay. Pinoprotektahan ng katahimikan ang kasamaan, ngunit kayang ilantad ito ng katotohanan at katapangan. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola today. Kung nagustuhan ninyo ang lihim ni Teniente Guimo, kwentong aswang na may aral, don't forget to like this video. Subscribe to the channel. At panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.